Luis Asconaplok sa sulat ni Ryan Garcia tungkol kay Hassan Niam Whiteside, ang isa sa mga nagkaroon ng roller coaster careers sa NBA. Kasi naman, hindi maganda ang simula ng karera, pumutok tapos naglahong muli. One and done para sa Marshall University na kung saan pinangunahan niya ang NCAA Division I sa blocks nang magtala siya ng 5.4 blocks per game. Dahil dito, nag-set siya ng record for most blocks by a freshman. Kaya inaasahan na mataas ang pagkakapik sa kanya, pero nagulay ang munggo noong napili siya bilang 33rd. Anyari ma'am sir, nag-walkout daw kasi one time sa Miami Heat workout. Nako, nagbabadya ang attitude. Pero yung pagiging athletic, 7-footer, siguro worth the risk. Kaya kinuha pa rin siya ng Sacramento Kings. Kaso, 19 games lang ang nilaro niya sa 2 taon niya doon kasama ang oras sa D-League. Eventually, nakat din siya. Wala ng NBA team ang kumuha sa kanya matapos nito. Nagka-oras man siya sa ilang D-League teams gaya ng Sioux Falls Skyforce at Rio Grande Valley Vipers, hindi na siya muling nakaakyat sa NBA during this time. Pumirma siya sa Lebanese team na Amchit Club na kung saan during that time ay kasagsagan ng Syrian Civil War. Magkatabi lang ang Lebanon at Syria, Delix. Sa isang physical test nga bago siya maglaro para sa kupunan ay nagkaroon pa ng car bombing kung saan siya nakaschedule i-medical. Tapos sa kanyang pangalawang laro para sa kupunan, nagkarayot pa sa arena, malamalis in the palace. It's safe to say na hindi naging maganda ang oras niya doon kaya umalis na siya ng Lebron ng Lebanon matapos ang 1 taon at naglaro sa China. Kaso may kakaibang nangyari na naman sa kanya sa China. May tinuro sa kanya ang isang Chinese opposing player na pinagkatiwalaan niya. Tinuruan siya ng greeting. Ang sabi, "Wo Shini Baba," na ibig sabihin daw ay "Hi, nice to meet you." Sinabi niya ito sa halos lahat, pero ang ibig sabihin pala nito ay "I'm your daddy." Papa. Kaya nakahinga siguro siya ng maluwag pagbalik niya ng Amerika. Nag-D-League muna si daddy, si Hassan, hanggang sa ma-call up siya sa Miami Heat kung saan pumukol siya ng 14 points, 6 rebounds at 2 blocks. May mga veterano ang Heat na sina Wade at Bosh na gumabay sa ugali. Tuloy, nag-average siya ng 11.8 points, 10 rebounds at 2.6 blocks sa pagbabalik niya sa NBA. Pinangunahan din ng liga sa kanyang 3.7 blocks per game. Ang taas nun. Sinundan pa yan ng pagpirma niya ng 4-year, $98 million max contract sa Miami. Naging starting center para sa Heat. Pero tila ba parang bumalik yung attitude problems niya? Oo, this time wala na si Bosh at Wade sa team. Mabilis siyang naungusan ng ibang bigs na may shooting sa labas, gaya ni Embiid. Sakto meron ding Bam Adebayo na nagpapakitang gilas sa Miami. Eventually, si Hassan na uupo sa 4th quarter at si Bam ang binababad. Kalaunan, tinrade siya sa Portland Trail Blazers. 4-team trade kapalit si Butler. Pinangunahan niya ulit ang liga sa blocks pero outshined pa rin ng mga bigs na may tira sa labas. Samantalang yung Miami nakabalik sa finals. Kahit laging leader ng liga sa blocks, nasasabing liability si Hassan pagdating sa team defense. Kakaiba kasi hindi rin nakakakuha ng boto bilang Defensive Player of the Year kahit na halimaw sa blocks. Sa kasalukuyan ay naglalaro siya ngayon para sa Piratas de Quebradillas ng Baloncesto Superior Nacional sa Puerto Rico na kung saan naglalaro din si Insan Boogie Cousins. 34 years old na si Hassan Whiteside at maya-maya lamang ay magrereklamo na ang kanyang katawan. May oras pa ba para makabalik siya sa NBA o at least mag-iwan ng positive legacy? Nakakahinayang pero sana magsilbing aral. Hindi lang talent ang kailangan mo sa kahit anong career, ugali at pakikisama. Kailangan ding mahasa. Ay siya, Luis Asconaplok sa sulat ni Ryan Garcia. Hanggang sa susunod na episode ng Jump, Palero.